Hey guys, my name's Kuya Kurt. I travel around the Philippines eating at different local restaurants, practicing my Tagalog. Today, we are here in the front of Shore 2, Building 1 in Pasay City. Tagalog, Kurt? Designer Daddy? What's up? What's up? Designer Daddy, guys! Nandito siya sa kanyang mismo. Guys, what are you doing here? I'm looking for food. I'm looking. Dapat sabay tayo. Sige, Gusto kain mo? tayo, kain Sige, tayo. kain tayo. Guys, may tayo. special guest tayo. Joke lang yan. May special guest tayo sa vlog na ito. Si Nifay, aka, kilala nyo siya sa social media bilang Designer Daddy. Ililagay namin yung mga social media niya sa description para kung gusto nyong sunduin nyo siya, guys. Sikat na pinaka-galing na designer. Maraming salamat. Na mga besteda, na mga costume Mga din, costume talaga. lahat-lahat. O sige, kukwentuhan mo ako pag sige. kumuha na tayo ng pagkain. Pero guys, we have all of these different food stands we're gonna try here today. We're gonna start with chicken inasal. We're gonna move to some lechon. We're gonna finish up with some street foods. And then finally, kung may laman sa tiyan, Kasya pa. kung kasya, some dessert, fruit, carnation, Sige. something. O sige, tara na guys. So let's go. Kain tayo. Opo, pabili. Gusto niyo ng shoutout? Yes, sir. Sige na, para maging sikat, malay mo maging modelo. GMA moment talaga ito. GMA moment mo, Viva Max moment mo. So, nakita ko na may chicken inasal kayo dito. Di ba? Yes, Chicken inasal talagang pinakamabenta nyo. Yes, sir. O sige, para sa aming dalawa ng bestseller nyo, chicken inasal. Two chicken inasal. So wow guys. Paano sabihin ito sa Tagalog pag grill? Inihaw lang talaga? Ihawin. Ihawan. Inasal. Niluluto nila sa oling, sir. Tapos iniinit na lang. Ay, okay. Tapos kuya, sa inyo talaga itong pwesto. Yes, sir. Ay, wow. So entrepreneurs talaga kayo. Tingnan mo, fashionable siya. Ang ganda na Ay, naman. oo nga eh. Guys, may compliment galing sa fashion designer mismo. ganda ng suit, oh. Ang ganda na. Di ba mainit na pag nakasuot kayo ng ganon? Hindi naman, sir. Grabe no. Sana all. Oo nga eh. Ako, tignan mo. Pawis ng pawis. Basang-basa na yung damit ko eh. Di pa kasanay sa init dito sa Pilipinas. Depende sa tela. Tignan mo, kasi mas maganda yung suot niya kasi parang breathable siya na pwedeng nakakahinga yun, di ba? Tapos may shorts pa. So guys, sa isang araw, karamihan, ilan ba yung mga binibenta niyong pecho ng manok? Almost 50-60 pesos, sir. Talaga? Kamusta ang business? Okay lang naman, sir. Pataas, pababa, spaghetti pataas, spaghetti pababa. Consistent. Galing yun. Yan ang gusto natin, marinig is consistent yung business. Guys, special talaga itong vlog kasi uuwi ka bukas. Uwi Sabi ako, mo. babalik na ako sa New York. Papuntang New York guys kasi meron pang fashion show. Fashion show ano siya? Movie premiere. Hala. Lakad mo sa red carpet. Ano na? Anong tamang na ginamit mo na pose? Depende kung marami akong kinain. Kung marami kang kinain, Yung usually yung kamay ko nasa Amerikano ganun tapos ganun. Ayun lang. Takpan yung chan. Guys, take note. Ganyan. Ganyan talaga dapat ang Ganyan. Kung wala naman, ganun na siya. Kung hindi ka naka-Amerikana, pwede dalawa. Grabe, ang natural. Ako, gago ako sa harap ng camera, pero ito natural. Natural. Pag usog ka, parang ganito ka. Ganyan. Oo. Ito is talaga ang sa susunod na red carpet ko. Kaya pa ako Ang wala. galing niya eh. Ang galing niya guys. O sige, siguro upaw muna tayo. Gagawa tayo ng sasawan. Sige. Tapos kukwentahan kami guys ni Nifay tungkol sa buhay niya sa New York. And meron siyang, thank you. So kukwentahan kami guys tungkol sa nangyayari sa buhay ni Nifay kasi meron siyang magandang balita, di ba? Hindi ko alam kung sekreto pa siya. Hindi. Kung ayaw mong ibahagi. Sige po, dito ka, sama ka sa vlog. Ayaw niya. Sige, dito na lang. I know you. Kaya pala. Sabi ko, bakit gusto mo ng picture? Yeah, I watch your vlog. Gusto mo ng sticker? May sticker ako dito. Ako gusto ko stick. Gusto mo sticker? Thank you. Sige, thank you ha. Happy ko na eh. Ayan may sticker na ako. Official na ako. Kamukha. Official na ako na number 1 Official fan. na number 1 fan. So, guys, si Nifay, nakikita siya ngayon sa Sa New York. New York City. Saan New York? Actually, sa upstate ako. Mas maganda sa upstate, di ba? Kasi hindi magulo. Hindi masyadong magulo, tapos parang mapaya pa siya. Oo. So, actually, nakatira kami sa dalawang, ano yung 200? Ha?
ano yung 200 sa Tagalog? 200 na taon na simbahan. Talaga? Ay, oo nga eh. Tapos kinonvert namin sa bahay. Nakita ko yan sa social media mo. So ngayon, ibibenta namin yun next month. Tapos lilipat na kami dito sa Pilipinas. Ayun guys, pabalik siya sa motherland. Motherland. Sa Perlas ng Silanganan. Oo, sa Perlas ng Silanganan. So next month yun. Mga sa June or July. Ganun. Pero nilipat kami sa Palawan. Tapos kakagaling ka lang dyan. Oo, kakarating ko lang dito ngayon galing Palawan. Pumunta ka lang, bisitahin mo. Gusto ko. Madami yung pagkain doon. Junior Mills. Thank you po. Salamat po. Dang. Guys, chicken inasal. Here, sa gitna kami in front of Shore Residences, building One. Building 1, Tower 2, guys, in Pasay City. So, subukan natin. So guys, we're gonna make, alam nyo, we have sausawan. At yung uri ng sausawan mo, depende sa tao. Uri, damn, bro. Diba? Napakalalim ng Tagalog. Malalim ba yun? Oo. Ito yung problema guys, kung dayuhan ka dito sa Pilipinas at may balak kang magiging matatas mag-Tagalog, hindi namin sigurado ang alam kung ano yung ginagaming salita nyo dito at hindi masyadong malalim na lumang salita. Pumunta na ako ng Amerika nung 19 ako. So anong taon ba yun? Mga 2003? Yeah. So ipinanganak ka talaga sa Pangasinan. Marunong pa rin ako mag-Tagalog. Siguro yung Tagalog ko 80%. Kasi Taglish na yun, di ba? Maganda yun kasi yung Tagalog ko mga 60% lang. See? Guys, real quick, this inasal, I wish you guys could smell it, right? The smokiness. The smokiness, parang may lasang usok siya yata. So, tignan natin guys. So, we're gonna try this. You guys know, I like to try the meat first. Yeah. Walang kasamang wala. Parang may level, base level ako ng lasa. That is Flavor po. Yung malasahan mo yung flavor all the way sa inside. But, parang may usok na lasa Yeah. sa balat, pero sa loob talagang malambot siya, matakas, juicy. yeah. You know, alam mo, sinubukan mo gumawa ng ganito sa Amerika. Oh, saan? Sa bahay. Sa bahay mo? Oo. Kasi marunong mahilig ako dito. Ano ba? Kumusta ba siya? Sarap. Ay, ano ba ito? Sinigang soup, sir. Ay, sinigang soup. Guys, may free soup pa. Akala ko tagduay. Oo. Tagay. Okay. Woo! Sarap ng asim. Maasim. Sarap ng asim. Subukan yung sausaw. So I tried making this, but it's not the same. Kailangan talaga yung smokiness. Kasi ginamit ko yung charcoal natin doon, charcoal talaga siya. Dito yung uling na gawa sa kahoy. So, iba talaga Ibi siya. Ibi yung lasa. So, kung nakapunta ka sa California, Yeah. 19 ka lang. Oo. Ano nangyari dyan? So, doon na ako naging adult sa Amerika. Para hindi ko alam mag-adult dito sa Pilipinas. Alam mo yun? Wala akong alam kung paano magbayad ng taxes. Wala akong alam kung paano mag-drive dito. Nag-aaral ako doon. Pero isang taon lang ako nag-aaral doon. Tapos nunit ko yung asawa ko. Ay, pero yung asawa mo, puro siyang Amerikana. Amerikano siya. Well, 16 years na yata kami mag-asawa. Ilan taon ka na? Pwede mo na ibahagi. 41. 41? Guys, malapit kami kakaedad kasi 42 ako. Kuya ka pa rin. Guys, birthday ko sa June ha. Dapat marami tayong handog sa akin. Yung subscribe na yung pamilya. Kayo guys, yung subscription nyo lang ang kailangan ko. Maraming salamat sa inyo. Naiingit ako talaga guys. Nasa beach sila. First bahay nila, lumang simbahan. 200 years old. Susunod na bahay nila, sa beach lang. Sa tabing dagat. Sa tabing dagat, sa Dalampasigan guys. Ang galing. Isa sa mga vocabulary word ko yun, pero may nagsabi sa akin na hindi ginagamit ng mga tao. Pangarap ko talaga. Kilala mo si Kuya Kim? Artito, parang So, Kuya Kim, isang sikat na tao siya dito. Dati siyang news anchor yata, reporter. Nag-train siya sa theater. So, parang kumagaling ko. Mga boses. Ang ganyan. Ano yung mga boses? Opo, si Kuya Kim. Sorry, yung Tagalog niya is napakalinaw at
parang masarap na pakinggan. Diba? So yung Tagalog ko, gusto kong gayahin yung Tagalog ni Kuya Ken. At saka, nakakaiba ito, gustong-gusto ko yung Tagalog ni Vice Ganda. Gusto mo siya. Kapanood ko yung It's Showtime, yung show niya. Napansin ko na yung ginamit niyang Tagalog is sobrang mabilis siyang magsalita. Kasi comedian siya, kaya ganyan silang lahat na mabilis silang magsalita. Pero kapag narinig ko yung mga ginagamit niyang salita, grabe ang ganda. Parang, kasi akala ko na binasa ko na parang nag-aral siya sa college, parang writing or maybe history, siguro Tagalog. Pero ganyan talaga ang maganda yung Tagalog. So yan yung talagang gusto. 100% kakatasan. Alam mo ba, kaya ako nagpunta ng Amerika kasi nag-missionary na ako doon. So, Amerika? Oo. Sa Sa San Diego. Kumusta ba? Tagalog speaking ako doon. Shut up! Yeah. Really? Oo. Kawawa naman kami sa Utah kasi ang sabi ko palagi, meron kami mga 3.5 million sa Utah, di ba yung population namin? Pero yung population mga Pinoy sa Utah, binasa ko yung census galing 2020 yata, mga 12K lang ang mga Pilipino sa Utah. So ano yan, 0.002%. Yeah. Kasi pag nakatira ko sa New York noon, kailan ba yun? 2011. Doon ako nakitira sa Upper West Side. Di ko alam kung maraming mga Pilipino doon. Tapos sa 2011, parang mahina talaga yung Tagalog ko. Kasi pag umuwi ako dito sa US, after my mission, sa kalipas na panahon, di ko masyadong ginagamit. Taon-taon, nawala siya. Hanggang sa first time na bumalik ako dito sa 2018, nahirapan ako talaga. Yung karamihan mga Pilipino sa Amerika, di ba? Parang nakakalimutan na nila yung kultura. Tapos minsan parang kinakahiya pa. Alam mo yun? Kasi naiisip, sa palagay ko lang, naiisip nila na yung mga Westerners, mas mabubuti, mas parang they outrank the Filipinos. Kaya pag may mga ibang Pilipino na magsama, ay hindi na daw Tagalog. Ay, talaga. Sabi niya, I've heard how to speak Tagalog. I'm like, how long have you been here? Sabi niya, 2 years daw. Sabi ko parang palpak. Ano ba yun? Parang, binabasa ko palagi sa threads, Instagram threads. Palusahan ng mga threads ko galing sa mga Filipino na creators. Yan yung isa na binabasa ko palagi na sabi nila, parang I forgot my Tagalog, nawala siya. Gaano katagal ka sa America or Canada? O 6 months? Yeah. Pero sa totoo, kapag nakatira ako dito sa Pilipinas, doon sa Northern Luzon as a missionary, pag umuwi na ako, for 2 years na yun, may dalawang kasama akong Amerikano, tapos lahat ng mga ibang kasama ko Filipino. So, karamihan, para sa majority ng aking mission, Tagalog yung ginagamit ko. Sobrang fluent talaga ako. So kapag umuwi na ako, siyempre, di ba, kapag uuwi ka galing sa mission, yung first na gagawin mo is magbigay ng isang talk sa simbahan. church. Yeah. So yan yung isang parang part ng kultura namin, guys, is kung missionary ka sa aming simbahan, tapos ng 2 taon na nag-mission ka, uuwi ka. Parang magsisermon ka. Oo. Parang tradition na magsalita ka sa harap ng congregation mo. Saglit lang, mga 10 minutes, 15 Ibahagi minutes. mo lang yung mga experience mo. So, oh no. pero meron ako isang karanasan, kasi sobrang mahusay ako mag-Tagalog. Pero dyan ako sa harap ng congregation namin, nandyan sa pulpit, sinabukan kong gamitin yung salitang beanie. Kasi yung gusto kong sabihin is, I bought a beanie in Baguio, which really keeps my head warm. Ewan ko lang kung bakit parte yan ng aking talk. Pero part siya. Pero kapag naisip ko na yung salitang English for beanie, wala akong alam. Kasi tapos nandyan ako sa harap, nag-pause ako, sabi ko, warm hat? At tapos tinanong ko yung congregation, excuse me brothers and sisters, what's the word for like a hat with no brim that goes around your head and keeps you warm? At yung tatay ko sa likod ng simbahan, sabi niya, beanie! Sabi ko, beanie pala. Beanie. So nagets ko na kung nasa ibang bansa ka, parang immersed ka talaga sa wika nila, sa kultura nila, madali lang makalimutan ng ilang mga salita siguro. Parang yung tawag sa English, brain fart. Yeah. Parang hindi mo natandaan kaagad, pero kung pag-isipan mo, darating siya. Yeah, and it happens. It happens, siyempre. Yeah. Kahit dito sa English, kahit 1 month lang ako dito sa Pilipinas, ganon din kapag nag-English ako, like for example, kaagad. Ginagawin ko yung salitang kaagad palagi.
So kung gusto kong gamitin ng parehas na salita sa English, parang wala siya. Quickly, soon, parang wala siyang equal na salita. So ginagamit ko pala yung salitang kaagad kapag nag-i-English ako. Yeah. Kasi mas madali lang. So, nagets ko yung concept na yun. Yeah. Pero kung sasabihin mo na nalimutan mo na yung buong original wika mo, Lahat. Lalo na Sino ka? I know. Sige na, guys. I know. Like, English era. English. Halata. guys, I'm a Tagalogero. Halata. That was good. Oh, kumusta ba ito? Ang sarap. Guys, napansin mo ba, yung Filipino, kinain niya lahat ng kanin niya, pero yung Amerikano, kinain niya lahat ng karne muna, tapos may natatirang. May natirang ka. Alam mo, napansin ko yan. Kung meron kang isang putahe, isang meal sa harap mo, yung isip namin kung walang karne, parang di kompleto yung Oh, pagkain, di ba? yeah. So if it's like a vegetarian meal, or kumbaga Parang kulang. a salad, Yeah. yung isip ng mga Amerikano kung walang karne, parang kulang siya. Pero yung mga Pilipino, nag-visit ako sa isang hamburger stand, malapit lang, para sa vlog. Yung mayari, sabi niya, dati meron kaming hamburger and fries lang. Tapos pag binuksan niya yung resto, ang dami mga dumadaan na sabi sa kanan niya, kulang, parang kulang yung pagkain nyo kasi nasaan yung kanin. At yung mayari, sabi niya, it's an American version ito, so hamburger and fries. Pero na-change niya yung menu kasi sabi niya sobrang disappointed yung mga Pilipino na walang kanin kasamang hamburger. At sabi ko, ganoon talaga kasi kung gusto mong ma-adapt ng pagkain Amerikano, pagkain Russian, pagkain French, kahit ano, dito sa Pilipinas, kailangan may konting binago mo para mas maganda siya, mas masuit siya sa local population. Actually, na-experience ko yung kahapon. Yung driver namin, Filipino. Sabi, gutom na kami, kain tayo. Sabi ng anak ko, gusto niya mag-Vietnamese food daw. So naghanap siya, may nahanap siya. Pero sabi niya, sir, yung Vietnamese food, noodles at saka yung banh mi, yung sandwich na po ang sinuserve nila doon eh. Sabi niya, ay, opo, yun lang po. Ay, mabubusog po kayo noon, sabi niya. Parang diniduda niya. So, paano ba yun? Parang walang kanin. Mababusog ako dito? Paano ba yun? Yan, talagang ganyan yung Yeah. isip. Walang karne? Parang mababusog ako dito? That's so funny. Kuya, magkano yan sa amin? Lahat-lahat? 350 lang? Guys, isa pang basis, kung di nyo siyang nakilala, ito si Designer Daddy, napakasikat siya sa social media. Hanapin nyo siya, Designer Daddy, sa lahat ng mga platforms. Salamat. Marunong siya gumawa ng mga costume, ng mga pisteda. Di ba ginawa mo yung na dress para kay Katy Perry? Katy Perry, di ba? Yung yung uri ng Yung Cinderella niya para sa American Idol. Cinderella for American Idol, guys. Oo. Sige, magbayad tayo tapos diretso tayo sa susunod, guys. Ano? Tapos gagawan ko rin siya ng damit. Oo. Yung Cinderello. Pwede ba? Magiging Cinderella ako? O, pwede. Thank you, kuya. Pero malulusaw ka sa... Walang barya, sa inyo na. Thank you, Salamat po. Masarap, Pero guys. Basta kung gusto niyo ng hindi inasal, kung inasal chicken ang gusto niyo, guys, punta kayo dito sa harap ng Shore 2 Tower 1 dito sa Pasay City, guys. Sila yung pinakauna stand dito. Subukan niyo, guys. Ang sarap. Sige, guys. Thank you, ha. Salamat po.